ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Biyaya ang magkaroon ng kaibigan. Sila yung mga tao na pwede nating asahan at tutulong sa atin sa panahon ng kagipitan. Ikaw kabarangay, meron ka bang matalik na kaibigan? Dear Papa Dudut, magandang mainit na tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay nating inspirasyon. Ang pakikinig sa Barangay Love Stories, katulad ko. Ako po si Arturo pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Art. 30 years old at taga-Kawit, Cavite. Sa kasalukuyan ay work from home po ako bilang team leader ng isang back office company na nakabase sa Quezon City. Paminsan-minsan ay lumuluwas po ako para i-meet ang team ko sa opisina namin. Pero madalang lamang yon dahil kadalasan ng trabaho namin ay sa chats, video calls o telepono ginagawa. Pabor po yun sa akin dahil nakakapagod, papadudot ang bumiyahe. Kaya nga saludo ako sa mga kapwa ko empleyado na masipag at magiting na sumusuong sa hamon ng mabigat na trapiko sabayan pa ng sala sa init, sala sa lamig na klima dito sa ating bansa. Sumulat po ako sa programa ninyo para ikwento ang karanasan ko sa buhay na sigurado akong makakarelate ang marami nating kabarangay. Lalo na sa usaping pagkakaroon ng kaibigan, papadudot. Ako po yung tipo ng tao na sobrang mapagpahalaga ng kapwa. Ganon kasi ang turo sa amin ng mga magulang namin. Lumaki po ako sa isang mapagmahal na tahanan na may mabubuti at mababait na nanay at tatay. 4 kaming magkakapatid at bunso po ako, papadudot. Tuwing linggo ay lagi kaming nasa simbahan para makinig ng misa. At pinaka-paborito kong leksyon doon ay yung tungkol sa paggalang sa ating kapwa-tao. Hindi naman ako pala kaibigan. In fact, mahiyain ako nung bata pa ako. Pero sa abot ng makakaya ko, sinusubukan kong makihalubilo kaya nga kapag naging kaibigan kita, ibig sabihin ay parang kapatid na rin ang turing ko sa iyo. Isa nga sa hindi ko malilimutang kaibigan noong kabataan ko ay si Raymond, papadudot. Art, sandali. Oh, Raymond, Anong Raymond? Saan ka punta? pauwi na. Tapos na klase namin. Wala rin naman akong gagawin dito saka para makapag-review ako ng maaga. May long quiz kami bukas. Sipag mo talaga kahit kailan. Pero mamaya na tayo umuwi. Paunahin mo muna yung mga naglalabasang estudyante. Dito muna tayo sa tabi. May sasabihin lang ako sa'yo. Ha? Ano ba yung sasabihin mo? Kasi gusto ko lang sana mag-thank you sa'yo. Thank you saan? Pa-humble naman masyado tong kaibigan ko. Siyempre alam mo na yun. Malalaman ko kung sasabihin mo. Ay, ano ba yan? Sige, alis na ako. Ay, sandali nga kasi. Dun sa pagbabayad mo sa may atraso ako. Salamat Yun ba? Pang-ilan mo na bang nautangan yun ha? Ewan ko, di ko na mabilang. Tingnan mo, sa dami siguro. Hayaan mo na, hindi naman naniningil yung iba eh. Tsaka siya lang naman yung ganun, napaka-bayolente. Akala mo di babayaran. Pero sabi niya matagal na raw yung utang mo sa kanya. Kaya nga plano ka na niyang ipabugbog kasi hindi ka nagbabayad. Hindi ka rin daw tumutupad sa usapan niyo ng bayaran. Wala pa kasi akong pera. Di ako binibigyan ng tiyuhin ko. Kaya nga salamat kasi binayaran mo muna. Ilang araw na ako nagtatago kasi baka matsyempohan nila ako. Magulpi pa tong gwapo kong mukha. Kahit kailan talaga. Ako na lang kaya bumugbog sa'yo. Kaya mo? Tara, dali. Suntukan oh. Ayoko na pala. Magre-review na lang ako sa bahay kaysa patulan ka. Ikaw naman, di ka na mabiro. Siyempre, sasaktan ko ba naman ang best friend ko? Aba malay ko sa'yo. Kasi di ba yung ibang barkada mo basagulero?
Sila yon, ibahin mo ko. Huminto ka nga muna sa paglalakad. Uwing-uwi ka masyado eh. Bakit ba kasi? May sasabihin ka pa ba? Linawin ko lang. Kung binayaran mo na yung utang ko dun sa tukmol na yon, ibig sabihin sa'yo na ako may utang, tama? Oo. Kaso, alam mo namang gipit ako ngayon, di ba? Baka matagalan. Ayos lang. Bayaran mo na lang kapag nagkapera ka na. Yung mahalaga, makakahinga ka na ng maluwag. Kasi wala nang nag-aabang sa'yo sa kanto para gulpiin ka. The best ka talaga, tol. Uy, bitiwan mo nga ako. Parang yakap lang eh. Pero salamat ulit, best friend. Noong mga panahong yun ay nasa Laguna pa po kami nakatira, Papa Dudut. Kababata ko po si Raymond. Magkaklase kami simula grade 2 at magkaibigan ang mga magulang namin. Pero maaga pong naulila ang best friend ko noong magkasunod na pumanaw ang parents niya dahil sa isang aksidente. Bali nabundol po ng truck yung tricycle na sinasakyan nila, pauwi galing sa palengke. Simula noon, mga tiyahin at tiyuhin na nila ang nag-alaga sa kanilang magkakapatid. Panganay po si Raymond sa 3 at puro babae na ang sumunod sa kanya. Para makapag-aral, tumutulong siya sa katayan ng baboy ng isa niyang tito kapalit ng pagpapaaral nito sa kanya. Kaso naging bulak-bolang kaibigan kong yon kaya high school lamang ang natapos niya. Mas gusto lang daw po niyang magtrabaho para kumita ng pera kesa mag-aral. Mabait po si Raymond, yon ang pagkakakilala ko sa kanya. Palakwento, wela, maraming ideya at magaling sumayaw. Iniidolo ko po siya sa maraming bagay, Papa Dudut. At masasabi kong mahal ko siya bilang kaibigan at parang kapatid. Pero sino ba naman ang perpekto, hindi ba? Nang mga panahon kasi na kumikita na ng pera si Raymond, nalulong siya sa online sugal dahilan para mabaon siya sa utang. Malaki din ang pinagbago niya lalo na sa pag-uugali. Bukod doon ay may mga hindi pa siya nababayarang hiram na pera sa mga tropa namin na dahilan para magalit ang mga yon sa kanya at pag-initan siya. Maraming beses ko na siyang pinayuhan dahil ayokong mapasama siya pag nagtagal pero parang bingina na hindi inuunawa ni Raymond ang mga sinasabi ko. Tapos ay niyayabangan pa niya ako na palibhasa. Hindi ko raw alam yung hirap niya dahil buhay pa ang mga magulang ko at pinapaaral nila ako. Hindi ko na lamang po pinalawig ang usapan namin yon dahil baka mauwi pa sa away. Hindi ako pala away na tao kaya pinalipas ko na ang asar ko sa kanya. Sa kabila ng lahat, mas nanaig pa rin yung pagkakaibigan namin. At masasabi ko na grabe po yung pagtitiwala ko kay Raymond nang minsan ko siyang pagsabihan ng isang sekreto. Sarap talaga nitong fishball, tsaka squidball at kikiam. Salamat sa libre, tol ah. Sensya ka na, wala pa akong kayamanan eh. Yaan mo, makakahukay din ako. Tapos malilibre din kita. Pinagsasabi mo, kakapanood mo yan ng TV show, kung ano-anong naiisip mo. Parang binibiro ka lang. Masyado kang seryoso sa buhay. Ganyan ba talaga kapag college na? Parang dati pa naman akong seryoso, di ka na nasanay sa akin. Sa bagay. Oh, kumusta ka na ba? Mabuti. Ikaw yung kumusta? Ayos lang naman ako. Nakaka-survive kahit paano. Mas gusto mo na lang yung magtrabaho? Ayaw mo na ba talagang mag-aral? Ayoko na. Hindi ko rin naman kakayanin magkoleyo kasi, alam mo na, mahina tong ulo ko. Buti nga nairaas ko yung high school. Tama na yun, sapat na yun. Sabi ng tiyo ko wag na raw ako mag-ambisyon maging profesional. Kasi malabo raw mangyari yun. At naniwala ka naman sa tiyuhin mo. Siyempre, kung mag-aaral kang mabuti, kung pagsisikapan mo, makakatapos ka rin. Ayos na sa akin yung ganito, kumikita ng pera. Tsaka nag-aaral pa naman mga kapatid ko. Sila na lang yung magtapos. Masaya na ako sa ganun. Paano na lang yung pangarap mong maging pulis? Kinalimutan ko na yon. Bata pa naman ako nung sinabi ko yun eh. Buhay pa sila nanay at tatay. Nagbabago ang tao. Nagbabago rin mga prioridad natin sa buhay. Ay, okay, sabi mo eh. Basta masaya ka sa ginagawa mo. Wala kang tinatapakang tao, ayos na yun. Oo nga, masaya naman ako.
Tsaka malay mo, isang araw tumama ako sa loto. Maging milyonaryo ako. Eh di mababayaran ko na rin lahat ng mga pinagkakautangan ko. Hanggang ngayon may mga utang ka pa rin? Hindi naman nauubos eh. Mamaya mabalitaan ko na lang na may gumulpi sa'yo ha. Wala yun. Marami na akong tropa rito sa lugar natin. Matakot sila sa akin. Ayos ka rin pala. Yung mga pinagkakautangan mo pa yung dapat matakot sa'yo. Siyempre. pero biro, babayaran ko naman sila eh. Huwag lang nila ako masyadong singilin. Kasi yun talaga yung kinaiinisan ko. Sige, sabi mo eh. Maya ba tayo? Wala ka pa rin bang syota? Ha? Wala pa. Hina mo naman eh. Paano ka magkaka-girlfriend kung totorpe-torpe ka? Hindi naman yun yung iniisip ko. Hulaan ko iniisip mo. Pag-aaral na naman ano? Oo, masama ba yun? Hindi, pero di ka ba nabobore? Simula magkakilala tayo, sub-sub ka na sa pag-aaral. Hindi na ako nagtataka kung bakit consistent honor student ka. Pero hina mo naman dumiskarte sa mga babae. Pagdating sa bagay na yun, alam mo namang nabablangko utak ko, di ba? Masyado ka kasing mahiyain. San ka dadalhin ng hiya mo? Sige nga. Kesa naman sa'yo, walang hiya. Napakasira ulo mo rin, no? Pero wala ka bang nililigawan? Wala, mahiyain nga, di ba? Sabi mo pa, torpe. Eh nagugustuhan. Alam ko meron yan. Di ka naman estatwa na walang pakiramdam. Ay, meron, pero... Meron? Sino? Baka kilala ko, dali. Di mo kilala yun. Kilala ko mga taga-barangay natin, oy. Hindi siya taga-barangay natin. Pero schoolmate ko siya. Ano pangalan? Jessica. Jessica? May kilala akong Jessica. Pareho kayo na eskwelahan na pinapasukan. Talaga? Paano mo naman siya nakilala? Usap-usapan lang ng mga tropa kong barker dun sa terminal ng UV. Di ba sinasakyan mo yun papasok sa school nyo? Doon din daw sumasakay yung Jessica na kilala ko. Maganda kasi yun, tapos mabait. Malay mo, iisa lang pala sila ng babaeng gusto mo ka mo. Hindi ko alam. Pero sure akong gusto ko siya. Kaso, nahihiya akong kausapin ulit siya. Oh, nag-usap na pala kayo? Bakit ka naman nahihiya? Napaka mo rin. San ka dadali ng ugali mong yan? Ewan ko. Iniisip ko na lang baka mawala rin yung feelings ko sa kanya. Katulad ng ibang mga nagustuhan mong babae? Oo. Huwag ganun. Di ka magkakasyota niyan eh. Ako na bahala sa inyo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ilalakad kita sa kanya. Makikipagkilala ako sa kanya. Tapos ikukwento kita. Huwag ka na rin magtanong paano ko gagawin yun. Para namang di mo kilala tong kaibigan mo. Matinik ako sa babae. Eh di inamin mo ring babaero ka. Hindi no. Lover boy lang. May pagkatorpe po ako, Papa Dudut. Tama si Raymond. At aminadong mahinang dumiskarte pagdating sa mga babae. Kaya nga laking galako ng sinabi ni Raymond na ilalakad niya ako kay Jessica. Sa edad kong 20 anyos ay wala pa po ako naging girlfriend. Nagka-crush pero hindi umamin kasi nawawala rin naman pagkalipas ng ilang linggo. Pero iba yung damdamin ko para kay Jessica. Schoolmate ko siya, Papa Dudut. Pero nagkakilala lamang kami noong minsang nagkasabay kaming nag-commute pa uwi tapos umuulan. Na-stranded pa nga kami sa terminal ng UV Express dahil bumaha noon sa main road kaya na-delay ang pagdating ng mga sasakyan. Pero masaya naman ako kasi nagkaroon kami ng pagkakataon na magkakilala at magkakwentuhan. Simula noon ay hindi na nawala sa isipan ko yung tagpong yon. Kaso kahit alam na namin ang pangalan ng isa't isa, pinangunahan pa rin ako ng hiyaan na nai-approach si Jessica noong mga sumunod na araw. Kaya nakwento ko kay Raymond yung feelings ko. Papadudot umasa po ako sa sinabi ni Raymond na paglalapitin niya kami ni Jessica kahit na medyo nagdududa ako sa mga sinabi niya sa akin. Pero desperado na po ako kaya hinayaan ko po siya sa gusto niyang gawin. Kaya lang sa huli nabigla ako kasi diniskartehan niya si Jessica. At nalaman ko na lamang sa iba naming kaibigan na sinisiraan niya ako dito. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ni Raymond tungkol sa akin kaya kapag nagkikita kami ni Jessica sa school ay hindi niya ako matignan sa mga mata. Ang sakit lang din sa kalooban kasi wala man lang akong kaideya-ideya sa mga pinaggagawa sa akin ng best friend ko.
Tapos isang araw ay nalaman ko na lamang na girlfriend na ni Raymond si Jessica, Papa Dudut. Masakit po na traidoring ka ng taong tinuring mong kaibigan kaya naggalit ako noon kay Raymond. Hindi ko na siya pinansin, iniwasan ko na siya at kinalimutan ko na ang pagkakaibigan namin. Hindi po madali kasi para sa akin ay matagal at malalim yung pinagsamahan namin. Kasi mukhang wala lang yon sa kanya dahil nagawa nga niyang itapon ang lahat ng yon ng dahil lang sa isang babae. Nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko hanggang nakapagtapos ako ng kolehiyo. Sa Alabang po ako unang nagkatrabaho, Papa Dudut. Nag-bed space na lamang ako at umuwi lang sa Laguna tuwing weekend para makita at makasama ko ang pamilya ko. Ang mga time na yun ay wala akong balita kay Raymond. Kahit nga sina Mama at Papa ay nagtataka dahil hindi ko na raw nakukwento. Sinabi ko na lamang na wala kaming komunikasyon matapos nilang magtanan ni Jessica. Oo, Papa Dudut. 2 buwan matapos maging sila ay tinanan ni Raymond ang girlfriend niya. Simula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Sa loob ng ilang taon ay masasabi ko naman na napatawad ko na siya sa ginawa niya sa akin. Hindi naman ako mapagtanim ng galit sa puso ko dahil mabigat yon sa dibdib. Saka kung sila talaga ni Jessica ang para sa isa't isa, sino ako para pumapel sa relasyon nilang dalawa? Tiwala po ako na kapag nagkita kami ay masasabi kong nakikinig ang kalawakan dahil isang araw. Nakita ko si Raymond sa terminal ng bus na binabaan ko pauwi ng Laguna. Long time no see, tol. Tagal din nating hindi nagkita. Oo nga eh. Di ko alam na nandito na pala ulit kayo sa Laguna. Oo, bumalik ulit kami kasi wala naman ako mapagkakitaan dun sa probinsya na pinuntahan namin ni Jessica. Pagsasaka kasi pangunahing trabaho dun, di naman ako marunong. Kahit aralin ko, wala akong tiyaga. Alam mo namang mas magaling ako sa pagbutingting ng mga makina kaysa pagtatanim, di ba? Oo, bata pa lang tayo, mahilig ka ng magmekaniko. Tapos pagpupulis naging pangarap mo. Pangarap ko rin naman makapagpatayo ng sarili kong talyer. Kaso parang imposible kasi mas mahirap pa kami sa daga ngayon ni Jessica. Kaya eto, takatakbo yung bagsak ko. Tamang tinda ng yosi, candy, tsaka mineral water sa mga istasyon ng bus at terminal ng jeep. Sakto, nagkita tayo rito. Wala namang masama sa pagtitinda. Marangal na trabaho yan. Oo, pero baba naman kitaan. Dami pa kakompetensya. Kapag hindi ka kilala dun sa pwesto, matik alis ka. Dami ng bagong salta rito sa atin. Wala na nga halos nakakilala sa akin eh. Sandali, dito pa rin ba kayo ng pamilya mo? Parents ko na lang kasi mga kapatid ko nasa Manila na. Yung isa nasa Davao, doon nakapag-asawa. Ganun ba? Wala ka pa bang asawa? Wala pa. Alam mo, tama yan. Hirap kasi ng buhay ngayon. Nagsisisi nga ako kasi nagtanan kami nun ni Jessica. Sana pala nagtapos siya ng pag-aaral. Di sana nasa opisina ngayon ng katrabaho misis ko. Anong reaksyon yan? Wag mong sabihin na galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo nun ha? Kung oo, pwede bang kalimutan na lang natin yun? Matagal na rin naman yun, tsaka nagsisisi na ako sa ginawa ko sa iyo. Ang bait mong kaibigan sa akin, pati airmats at airpods mo. Pero ginago lang kita. Hindi na ako galit. Talaga? Pinapatawad mo na ako? Oo, ayos na yun. Yung mahalaga, nagkita ulit tayo ngayon para magkumustahan. Saka magkaibigan tayo. Para sa akin, mas mahalaga yung pinagsamahan natin kaysa habang buhay makipag-alitan sa'yo. Kaya ka lalong pinagpapala ng Diyos eh. Bait mo talaga, tol. Matanong ko lang, saan ka nagkatrabaho ngayon? Sa Alabang. Tagal ka na doon? Halos 1 taon pa lang ako doon. Nagsisimula pa lang. Astig! Sa pormahan mo parang sa opisina ka pumapasok. Tama ba ako? Oo. Pero layo nung dito sa atin. Di ka naman siguro nahihirapan sa uwian. Hindi. May tinutuluyan ako doon. Bed space pa lang pero plano ko na kumuha ng apartment pag nakapag-ipon-ipon. Umuwi lang ako rito para bisitahin sina Mama at Papa. Siyempre, namimiss ko rin sila saka ako na lang yung anak nila na regular na dumadalaw sa kanila. May sarili na kasing pamilya yung mga kapatid ko. Tama yan. Habang buhay parents mo, enjoyin mo na kasama sila. Yan yung mga namimiss kong gawin simula nung namatay mga magulang namin. Minsan naiisip ko, ano kaya ako ngayon kung buhay sila?
Hindi siguro ako mapapariwara. Hindi ka naman pariwara. Kasi nagsisikap ka naman sa buhay para maitaguyod mo yung pamilya niyo ni Jessica. Oo, pero di pa rin kami dinadapuan ng swerte. Mas madalas pang dapuan ng sakit yung bunso namin, kaya lagi kaming nasa ospital. May isang beses nga na dengue yun. Kulang na lang mamalimos kaming dalawa para lang may pantusto sa gamutan niya at pambayad sa dugo na isasalin sa kanya. Dalas nga namin mag-away ng kinakasama ko. Buti na lang matyaga rin siya sa akin kasi kung hindi, baka nilayasan na ako nun. Ayun, sa awa ng Diyos, gumaling naman ang anak namin. Nakaraos pa rin. Pero ewan, napapatanong nga ako lagi kung karma ko na ba yung buhay namin ng pamilya ko kasi dami kong kasalanan nung binata ako eh. Kasama ka na dun sa mga nagawan ko ng kasalanan. Sabi ko nga, wala na yun. Tapos na yun. Lahat naman tayo nagbabago. Naniniwala ako na nagbago ka na. Oo, nagpapakatino na ako ngayon alang-alang sa pamilya ko. Gusto kong ipagmalaki ako ng mga anak namin ni Jessica kasi nagsisikap ako na maitaguyod sila at mabigyan ng magandang kinabukasan. Tama yan. Malay mo, may oportunidad na dumating. Kailangan handa ka lang na sunggaban yun. Malaki na po ang pinagbago ni Raymond lalo na sa pangangatawan. Masasabi ko na pumaya talaga siya ng husto. Ibang-iba sa malaman niyang katawan noong araw. At noong narinig ko nga ang balita niya sa buhay niya ay aaminin kong kinain ako ng habag para sa kaibigan ko. Kaibigan pa rin naman ang turing ko kay Raymond kasi napatawad ko na siya. Nagsorry na rin naman siya sa ginawa niya sa akin noon. Iniintindi ko na lamang na nadala lamang siya ng damdamin niya kaya hindi niya naisip yung pagkakaibigan namin. At kahit na may kaunting kirot kasi nagawa niya akong traidorin. Dahil lamang sa babae, sinantabi ko yon kasi matagal ng panahon na rin naman ang lumipas. Papadudot, naniniwala po ako na may dahilan kung bakit binibigyan tayo ng kaibigan. Kasama na doon yung pagiging biyaya natin sa isa't isa. Ang kaso ko ay gusto ko pong tulungan si Raymond na magkaroon ng regular na trabaho para masustentuhan ang pamilya nila ni Jessica. Kaya nga pinasok ko siya sa opisinang pinagtatrabahuhan ko sa Alabang na noon ay hiring ng warehouseman. Regular po yung trabahong yon, may mga benepisyo at pabigas na tag 25 kilos kada buwan. Malaki na pong tulong ang kabawasang yon sa mga gastusin nila Raymond kaya naman thankful siya sa akin. Wala pa naman akong malaking ipon noon pero pinahiram ko po ng pera ang kaibigan ko para may panggasto siya hanggang sa makabuelo siya. Nangako naman sa akin si Raymond na ibabalik yung perang hiniram niya. Pero hindi na po yun nangyari. Nilista ko na lamang sa tubig yung utang niya at inayaang tangayin sa kung saan. Para hindi na ako ma-stress na maningil papadudot. Akala ko dahil pamilyado na si Raymond at may maganda ng opportunity sa buhay ay magsisikap na po siya. Pero nagkamali ako dahil matapos niyang maregular sa opisina namin. Naging maloko ang best friend ko. Magkaiba kami ng department pero marami akong napapakinggan na kwento tungkol sa pagiging babaero niya. Noong una hindi po ako naniniwala kaagad kasi baka gawa-gawa lamang. Hanggang isang araw ay nag-cruise po ang landas namin ni Jessica nang minsan niyang puntahan ang kinakasama niya sa trabaho namin. Pero nagkataon namang absent si Raymond papadudot. Nag-abala ka pa, Art. Kumain naman ako kanina, hindi mo na ako dapat nilibre. Wala yun Jessica. Kain ka lang. Lunch na rin naman at nagugutom na rin ako kaya niyaya muna kita rito sa fast food. Hindi ako nakapagbaon eh. Salamat. Pero akala ko talaga nasa trabaho niyo si Raymond. Sayang punta ko rito. Inutang ko pa naman yung pamasahe. Kahapon pa siya absent. Hindi ba siya umuwi sa inyo? Hindi eh. Wala rin siyang text sa akin. Ay, ang totoo, nag-away kami ng matindi bago siya hindi umuwi sa amin. Pero ewan ko kung nakwento na niya. Dati pa lang madalas na kaming magkaroon ng pagtatalo eh. May nabanggit siya. Tungkol daw yun sa pera. Oo, pero... Hindi lang naman yung tungkol dun eh. Jessica, bakit ka umiiyak? Pasensya ka na, Art, ha? Masyado lang akong emosyonal.
Hinahanap na kasi siya ng mga bata. Namimiss na nila ang tatay nila. Kaso matigas si Raymond. Kaya niyang tiisin na hindi makita yung mga anak niya. Kaya niya kaming tiising mag-ina niya. Ano bang ibig mong sabihin? Pasensya ka na. Hindi ko lang maintindihan. May problema ba kayo? Malaki problema namin dati pa. Babaero yung best friend mo. Kahit nung buntis pa lang ako, nang bababae na siya. Bukod doon, mabisyo rin si Raymond. Palainom, palasugal. May isang beses na nag-uwi pa yan ng babae sa tinutuluyan namin sa sobrang kalasingan. Nahuli ko silang naghahalikan sa loob pa mismo ng pamamahay namin. Hindi ko kinaya. Napaiyak na lang ako. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Wala kasi akong ideya na ganyan nangyayari sa inyo ng kaibigan kong yun. Akala ko nagbago na siya. Alam ko may pagka-chickboy siya noon pero pamilyado na siyang tao. 2 na nga mga anak niyo. Pero hindi kami sapat kay Raymond. Ay, siguro ganun talaga. Anong ganun talaga? Nakarma namin to. Lalo na ako. Kasi pumayag akong sumama sa kanya noon na makipagtanan. Pinagpalit ko yung pag-aaral ko para bumuo ng pamilya kasama siya. Nagsisisi ka ba sa nangyari? Yung totoo, may mga gabi na oo, nagsisisi ako. Pero kapag nakikita ko ang mga anak namin, nagiging masaya na rin ako. Gumagaan yung dibdib ko kasi sila na lang ang inspirasyon ko sa buhay. Kaya nga pinagtiisan ko si Raymond kahit nasakit talaga ng ulo yung kaibigan mo. Close kasi siya sa mga bata, lalo na sa bunso namin. Pag hiniwalayan ko ang tatay nila, malulungkot yun eh. Sakitin pa naman. Sabi nga rin ni Raymond. Tapos na-dengue na rin daw yun. Oo, natakot nga kami kasi akala namin yun na yun, na hindi na siya gagaling. Pero mabait ang Diyos. Nagpunta kami sa simbahan ni Raymond. Nagmanik luhod at humingi ng tawad sa mga kasalanan namin sa kanya. Tapos nanalangin kami at humiling na sana pagalingin niya yung anak namin. Doon ko napagtanto na sa kabila ng mga kasalanan namin at pagkukulang, nakikinig pa rin siya. Pinagaling niya yung anak namin, kaya naman masayang-masaya kami ni Raymond. Pero di nagtagal, bumalik sa dati yung ugali ng kaibigan mo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang magtiis sa kanya, Art. Sinasaktan ka rin ba ni Raymond? Oo, Napakawalang hiya niya kung ganun. hayaan mo na. Basta, atin-atin lang tong usapan natin ha. Huwag mo nang ipaalam kay Raymond. Kasi baka isipin nun sinisiraan ko siya sa'yo. Ay, ang tanga ko kasi. Naniwala ako sa paninira niya sa'yo, Art. Aaminin kong naging utu-utu ako. Pero minahal ko naman si Raymond. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ako dadalhin ang damdaming yun ngayon. O kung kaya ko pa ba siyang pakisamahan pag napuno na ako. Doon ko nalaman na matagal nang may problema sa pagsasama nila bilang mag-live-in partner dahil sa ugali ni Raymond Papadudut. Taliwas po yun sa lahat ng mga kinuwento niya sa akin. Bigla ko tuloy naisip na baka nagpapalapad lamang siya ng papel para makuha ang loob ko. Maawa sa kanya at tulungan siya. Kaya nga namayani yung galit sa puso ko ng araw na yon. Matapos kong malaman ang totoo mula kay Jessica. At the same time ay naawa rin po ako sa kanya kasi nga hindi niya deserve na maltratuhin ang kahit na sinong lalaki. Naawa rin ako sa mga anak nila ni Raymond kung totoo man yung usap-usapan ng pagiging chickboy niya sa opisina namin. Bago kami maghiwalay ni Jessica, ibinigyan ko siya ng pamasahe, pauwi at inabutan ng kaunting pang-grocery para may makain sila ng mga anak nila papadudot. Wala lang po sa akin yon. Tulong ko na po yon sa pamilya ng kaibigan ko dahil mahalaga na rin sila sa akin. Kasabay noon ay inisip kong mabuti kung ano ang susunod na hakbang na gagawin ko para isalba ang pamilya ni Raymond. Hindi ko lang maatim na masira sila lalo na mawala ng tatay ang mga anak niya sakaling mauwi sa hindi maganda at mabuti ang pagdadala niya sa pamilya.
Kahit wala po akong sariling pamilya, tiwala po ako sa kakayahan kong magpayo at maging mabuting kaibigan kay Raymond Papadudut. Kaya nga sinantabi ko yung galit ko sa kanya mula sa mga nalaman ko kay Jessica. Binala ko siyang kausapin kinabukasan pag pumasok siya. Pero hindi nangyari yon dahil noong mga sumunod na araw pa siya nag-report sa opisina namin. Hindi po yun ang unang beses na umabsent si Raymond ng walang matinong dahilan. Madalas kong makita sa HR ang supervisor niya para mag-report dahil sa mga absences niya. Minsan na rin akong natanong tungkol sa pagliban niya since magkaibigan kami. Pero wala talaga akong ideya dahil naging malihim na nga sa akin si Raymond. Akala ko ay normal lang na hindi kami magkumustahan noong tumagal-tagal na siya sa trabaho namin. Pero yun pala ay ayaw lamang niyang ipaalam sa akin ang mga pinaggagawa niya. Dismayado ako kay Raymond pero noong nagkita kami sa opisina ay kinausap ko siya. Alam po ng Diyos na malinis ang intensyon ko. Concern lang naman ako sa kanya bilang kaibigan niya pero iba pala ang iniisip niya sa akin ng mga panahong yon. Palibhas ay nakarating na rin sa kaalaman niya ang pag-uusap namin ni Jessica. Nung nagkita kami sa pinagtatrabahuhan namin. Hindi lang po simpleng kwento ang nakarating sa kanya kasi may sarili siyang interpretasyon sa nangyari at hinaluan niya yon ng mali siya papadudot. O ayan, Raymond, ano bang problema mo? nagtanong ka pa talaga ah? Malamang, bigla-bigla ka nalang nanununtok dyan. Paano hindi kita susuntukin? Masyado kang epal. Plano mo pang agawin sa akin si Jessica ah? Ano? Saan ang galing yan? Di ba matagal mo na siyang gusto? Wala ka pa ang syota ngayon kasi naniniwala ako na pinag-iinteresan mo pa rin yung kinakasama ko. Tama nga ako kasi nalaman ko na nagkita raw kayo. Hindi kami nagkita dahil pinlano namin o ano. Masyado kang marumi mag-isip, Raymond. O bakit nga kayo nagkita? Sige nga. Nagpunta siya rito kasi di ka para umuwi sa inyo. Sakto, nakita ko siya kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap. At tungkol saan yung pinag-usapan nyo ha? Sabihin mo, kundi susuntukin uli kita. Pinagpaplanuhan nyo ba akong dalawa? Bitiwan mo nga ako. Wala kaming ginagawang masama. Wala kaming pinagpaplanuhan. Ayos ka rin makapangbintang. Akala mo malinis ka rito? Hoy Raymond, daming sinabi sa akin ng kinakasama mo tungkol sa mga kalokohan mo. Akala ko pa naman nagbago ka na. Pero hindi pa rin pala. Mas lumala ka pa yata ngayong pamilyado ka na eh. Kahit kailan, napakasumbongera talaga ng babaeng yun. Kaya nakakasawa na siyang kasama eh. Nakakaumay kaaway araw-araw. Biruin mo, yung almusal, tanghalian, tsaka hapunan, isama mo na merienda. Puro paggalit at sermon niya. Daig pa niya nanay ko kung talakan ako eh. Paano hindi ka sa sermonan? Napakasira ulo mo. Sira ulo na kung sira ulo. Pero pag nakasama mo yung si Jessica sa iisang bubong, sigurado akong mababaliw ka. Ikaw yung baliw sa inyo. Kasi sinasaktan mo na rin siya. Tapos nang bababae ka pa. Paano hindi ko siya sasaktan? Napikon na ako sa kadaldalan. Tsaka kung makapagsabi naman siya sa'yo, akala mo wala akong ginawang mabuti sa pamilya namin. Yung pambababae ko, wala lang yun. Di ko naman masyadong siniseryoso. Sa kanila pa rin ako ng mga anak namin umuwi. Kaya wag nga siyang masyadong bida-bida. Hindi ka na ba talaga magbabago? Akala ko ba gusto mong itaguyod pamilya mo? Palakihin ng maayos yung mga anak mo tapos ganyan ka? Hindi mo nga inaayos trabaho mo rito. Dami mo ng memo sa HR natin. Bah, ayus-ayusin mo Raymond. Kasi baka matanggal ka sa ginagawa mong yan. Di tanggalin nila. Sa lagay, sila lang ba kumpanya sa mundo? Nagsisisi na tuloy ako na pinasok kita dito. Akala ko kasi nagbago ka na. Pero ikaw pa rin pala yung kaibigan kong tumarantado sa akin nun. Masyado ka kasing uto-uto. Paano hindi kita tatarantaduhin? Laki ng tiwala mo sa akin. Ginagamit lang naman kita nung araw. O tapos ngayon, nauto uli kita. Ikaw yung hindi nagbago kasi madali pa rin bilugin ulo mo. Anong sinabi mo? Aba, marunong ka na rin palang gumanti ah. Hayop ka, Raymond! Mas hayop ka! Hindi ba ako tapos sa'yo? Papangahan pa kita! Di pangahan mo! Hindi ako magpapatalo sa'yo! Paduduguin kung uso mong mayabang ka! Na-HR po kami ng araw na yon. Galit na galit pa rin si Raymond at panay siya ng sabi na may plano raw akong agawin sa kanya si Jessica.
Hindi ko po kailanman naisip na gawin ang bagay na yon, Papa Dudut. Hindi ako pinalaki ng mga magulang namin para magka-interes sa hindi naman sa akin. Kaya naman sobrang kahihiyan po ang naramdaman ko ng mga panahon na yon, lalo na nang humupa na ang galit ko. Sirang-sira po ang pangalan ko sa buong opisina namin dahil sa pagiging iskandalo ni Raymond. Sa isip ko ay napakakapal naman ang mukha niyang pagsalitaan ako ng ganon matapos ang lahat ng tulong na ginawa ko para sa kanya. Wala naman po akong hinihinging kapalit pero napakawalang utang na loob naman niya ang klase ng tao, Papa Dudut. Malaki po ang naging epekto ng pangyayaring yon sa akin emotionally at mentally. Umabot pa sa punto na hindi ko na kinaya pa at nag-resign na lamang ako at nagstay sa bahay namin ng ilang buwan. Nag-deactivate po ako ng social media at ayokong kumausap ng kung sino kasi natatakot po ako sa sasabihin nila sa akin. Tuluyan ko na pong pinutol ang ugnayan ko kay Raymond. Nang huling balita ko ay wala na rin sa kumpanyang dati naming pinagtatrabahuhan matapos niyang mag-awol ilang araw noong nag-resign ako. Hindi ko na po inalam yung dahilan dahil wala na akong pakialam. Mas namayani po yung matinding galit ko para sa kanya at sinusumpa ko pong nagkita ulit kami at tinuring ko pa siyang kaibigan. Napatawad ko siya noong una sa mga atraso niya sa akin. Kinalimutan ko na ang lahat kung tutuusin pero wala siyang takot at konsensya. Dahil nagawa na naman niya akong walang hiyain. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at muling nag-cruise ang landas namin ni Jessica. At may mga nalaman po ako sa kanya noong nagkausap kami, Papa Dudut. Kung ganun, di na talaga kayo inuwian ni Raymond? At ano nga ulit yung sinabi mo? Sumama na siya sa ibang babae? Oo. Kapal, di ba? Umuwi naman siya isang beses para lang mang-away. Nakita at narinig yun ng mga anak namin, kaya nagalit sila sa tatay nila. Tapos nag-alsabaluta na siya at nagsabi na iiwan na raw niya kami. Kasi nakahanap na siya ng bagong babaeng ipapalit sa akin. Ganun-ganun lang niya sinabi at ginawa yun? Ayos ah, parang wala siyang masasaktan sa mga desisyon niya sa buhay. Naisip ko na rin naman na hahantong sa ganun. Kasi nga nanlalamig na siya sa amin ng mga anak niya. Hindi na rin siya tumatabi sa akin sa kama. Hindi na niya ako pinupuri. Mas madalas niya pang ipamukha sa akin na pumangit na ako at kung ano-ano pang masasakit na salita na natutunan ko na lang lunukin at baliwalain. Pasensya ka na kasi kailangan mong pagdaanan yung ganyan. Hindi mo yan deserve, Jessica. Hindi nyo yan deserve ng mga anak mo. Ayos lang. Wala kang kasalanan. Kami nga ni Raymond yung may atraso sa'yo kasi pagkatapos ng mga tulong mo sa kanya, tinalo ka pa rin niya. Lumalabas na wala siyang kwentang kaibigan tapos nadamay ka pa sa gulo namin. Ay, matagal ko nang gustong mag-sorry sa'yo dahil sa nangyari, Art. Alam kong tapos na yon. Laki nga nung epekto sa'yo pero umaasa pa rin ako na sana makausap kita ng personal para humingi ng dispensa. Buti talaga nagkita tayo ngayon kasi hindi ko alam kung saan ka hahanapin eh. Wala na sa akin yun. Kumpara naman sa ginawa ni Raymond, hindi malaking issue yung sa'yo. Mas malaking issue yung sa inyo. Saka mas ikaw nga yung agrabyado rito kasi iniwan na lang kayo ng basta-basta ng lalaking yun. Daig niya pa yung demonyo. Pabayang tatay at padre de pamilya. Paano na pala kayo niyan ngayon? Tungkol sa bagay na yan, nagtatrabaho ako. Namamasukan ako bilang mananahi sa isang garment factory habang nag-aaral yung mga anak ko. Mababait naman sila at naiiwan ko na rin. Yung panganay ko, laging tumutulong sa mga gawaing bahay kaya laking pahinga ko pag uwi. Sila na lang magkakapatid yung inspirasyon ko, Art. Sila na lang yung dahilan kung bakit kinakaya ko pa rin magpatuloy sa buhay. Oo, malungkot at masakit na iniwan kami ni Raymond. Pero hinanda ko na yung sarili ko na mangyayari yon kahit noon pa lang nagsisimula kaming magkalabuan. Kaya nga nung umalis siya, di ko na siya pinigilan. Pinagtulakan ko pa siya palabas ng pinto saka pinagsarhan. Doon man lang makaganti ako sa panloloko niya sa akin at sa mga anak namin. Proud ako sa'yo, Jessica.
Kasi kahit mahirap maging single parent, kinakaya mo. Hindi kayo deserve ni Raymond. Wala siyang karapatan magkaroon ng pamilya dahil hindi siya naging mabuti sa inyo. Hindi lang ako makapaniwala na may ganong klase ng tao. Ganon siguro talaga. Kaysa habang buhay na problemahin yung mga katulad ni Raymond, mabuti pang mawala na lang sila sa buhay natin. Kahit paano, umuusad naman ako. Di ko nga akalain na mas magaan kasi meron akong binitiwan. Kumpara noong pilit ko pang kinakapitan yung relasyon at pagsasama namin, alang-alang sa mga bata. Saka alam ko sa puso ko na hindi kami broken family dahil lang iniwan kami ng tatay nila. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko na buo kami at pinangako ko sa kanila na hindi ako magkukulang sa pagmamahal sa kanila bilang nanay at tatay nila. At pagsisikapan ko na mabigyan sila ng magandang buhay sa hinaharap. Malaki po ang respeto ko kay Jessica at sa mga katulad niyang single parent dahil doble-doble yung papel ng pagiging magulang na ginagampanan nila sa loob ng kanilang tahanan. Hindi po yun madali pero kinakaya nila. Kumpara naman sa mga katulad ni Raymond na bigla na lamang tinakasan ang responsibility sa sariling pamilya para unahin ang kanyang sarili. Naniniwala po ako na may karma na babalik. At babalik po yung mga ginawa natin sa iba, masama man o mabuti. Nang doble o higit pa. Hindi po ako nagkamali dahil 1 taon makaraan na abandonahin ni Raymond ang pamilya nila ni Jessica ay nabalitaan na lamang namin mula sa mga kapatid niya na inatake siya sa puso at tuluyan nang namaalam. Nasaktan pa rin po ako nang nawala ang best friend ko. Wala na sa mundo yung taong minsan ay tinuring kong parang kapatid ko na. Umayak pa rin ako noong lamay ni Raymond at sinabi ko sa kanya na pinapatawad ko na siya. Kung totoong may susunod na buhay, sana mas maging mabuti na sa amin ang kapalaran at hindi na kami magkasira kung sakaling maging magkaibigan ulit kami, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay kasal na po kami ni Jessica at dito na kami nakatira sa Navotas, Papa Dudut. Makalipas kasi ng 2 taon simula nang mawala si Raymond ay nagtapat ako ng pag-ibig kay Jessica. Sinabi kong kahit kailan na hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Pero nirespeto ko yung relasyon nila ng best friend ko. Binalik naman ni Jessica ang pag-ibig na yon kaya naman masayang masaya ako. Mahal na mahal ko po ang mga anak niya at mahal na mahal ko po ang pamilya namin at wala na po akong hihilingin pa sa Diyos. Bukod sa araw-araw niya kaming patnubayan at iligtas sa kapahamakan. Para sa misis ko kay Jessica, gusto kong samantalahin ang pagkakataon na ito para sabihin sa iyo na hindi kita iiwanan. Kayo na mga anak mo na anak na rin ang turing ko. Naalagaan kita hanggang pagtanda natin. Nagagawin ko ang lahat mabigyan lamang kayo ng magandang buhay na ligtas sa hinaharap. Mahal na mahal kita. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power po sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Art. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.